Valentino Baltasar na nanay ni Jemboy na nag-iisa ko pong anak si Jemboy na lalaki. Ang inaano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. Tatlo po sila, dalawang babae. Si Jemboy lang po yung nag-iisang anak ko na lalaki na pangarap ko po na maging seaman siya. Alam ko, di na po matutupad yun dahil patay na po siya. Saka po yung Habang nandito siya. Ma'am Roda Baltasar, pakinggan ka namin. Please magsalita ka dyan kung anong nalalaman mo tungkol sa pagkamatay ng anak mo para mabigyan ng linaw itong pagkamatay ng anak mo. At nakikinig po kami dito, ang Committee ng Public Order and Dangerous Drugs ay makikinig sa iyo. Pakidandahan lang rin ha, kasi parang para klaro marinig namin. Please ma'am, you have the floor. Pakinggan ka namin. salamat po, Senador. Ako po si Rodalisa Valentino Baltasar na nanay ni Jemboy na nag-iisa ko pong anak si Jemboy na lalaki. Ang inaano ko nga po, nag-abroad nga po para sa kanila ng mga anak ko. Tatlo po sila, dalawang babae. Si Jemboy lang po yung nag-iisang anak ko na lalaki na pangarap ko po na maging seaman siya. Alam ko, di na po matutupad yun dahil patay na po siya. Saka po yung nalaman ko po, yung pagkamatay ni Jimboy, nasa Qatar po ako. Yung araw po na magpapadala po sana ako ng pera, nababawi ako sa kanya dahil nakulong po ako sa Qatar ng 1 taon. Tapos po, tumakas po kasi ako sa amo ko. Dahil overwork po ako. Yung babawi na po sana ako, magpapadala ako para sa birthday niya dahil late na nga po yung ng 1 buwan. Ayun po pala yung papadala kong pera na yung pala sa birthday niya para po sa kamatayan niya. Tapos nag-message po ako sa kumare ko na sabi ko, Mars, magpapadala na. Sabi niya, Mars, condolence. Sabi ko, bakit? Sino? Sabi niya, hindi pa alam yung anak mo. Napatay na. Sabi ko, bakit sila matay? Nagbabalad na po na siya ng mga pulis sa bangka. Sabi ko, wala naman po kasalanan yung anak ko. Bakit po nila binaril? Dapat po bago nila kinausap po muna nila yung anak ko, kung ano pong pangalan, kung ano pong kasalanan. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon yung anak ko eh. Pinagkabaril na po nila, pinatay po nila yung anak ko. Miss Roda, Pwede makasingit mabilisan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, like what I said to you kanina, much better kasi medyo emotional siya. It's either yung si Sunny Boy ang pagsalitain natin tungkol dun sa kanya nakita or yung uncle because both of them were there. Samantalang si nanay pala ay wala, nasa abroad pa yung mga insidente. So yung kanya is second-hand information na lang. So emotional pa siya. So may tendency na baka medyo list ng konti. yeah, I agree with you, Senator Tolpo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, Senator Risa. ulitin ko lang po yung nabanggit ko kanina na ayon naman po sa mga abogadong kasama ni Sunny Boy ay handa po siyang humarap sa komite at sagutin yung ating mga tanong sa susunod pong na pagdinig. Pero kaugnay po nung nabanggit din, siyempre higit sa lahat yung lungkot, no, at yung sakit na nararamdaman ni Miss Roda. Kung kaya Kasi nga ko, po, di po namin kung alam kaya kung niyo marami pong sila, 20. sagutin ito, Ano po Miss laban namin na isang pamilya po lang namin. Hindi po namin alam kung natutulog kami, baka mamaya pagbabaril na lang po yung bahay namin. Hindi po ko Huwag nakakatakot. po kayong mag-alala, Miss Roda, ha? Andito ngayon yung number 2 ng PNP, General Sermonia. Please, maawa kayo ng hustisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung ganun sila katakot? Please, mag-effort kayo. Chief of Police, District Director, puntahan nyo. Pag may mangyari pa dyan sa pamilya na yan, mananagot kayo dito sa committee na ito. Ha? I-secure ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay.
Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Kapital, lumapit kayo sa LGU doon, pasabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namatayan na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon, natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng, Ma'am Ruda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance, ha? Andito yung mga chief ng PNP, galing sa chief of police ng Nabutas, hanggang sa district director ng Northern Police District, at saka yung number 2 man ng PNP, ng Deputy Chief for Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila magsumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan namin to sila at siguruhin nila na secured kayo. Salamat. Mr. Yes Chair, po. Mr. Salamat kaayo, Mr. Chair. Yes po. Maalala din po siguro, Mr. Chair, ni General Sermonia, nung unang pagdinig natin, hiniling ko rin po sa kanila na ma-secure yung witnesses at yung mga pamilya ng witnesses at kumbaga hindi kumbaga totoong nasa pananagutan ng PNP yung kaligtasan nila. Ms. Roda, nung unang pagdinig, binanggit ko rin po na nabalitaan po namin na may nanghaharas kay Sunny Boy na nung dinala siya sa presinto, meron daw kumausap sa kanya, yung isa doon naka plain clothes daw, na magsabi daw na may dalang droga si Jemboy. Narinig nyo rin po ba iyon, Miss Roda? Wala po ako, ma'am. Nasa ano po ako nun. Nasa Qatar po ako nun. Opo. Si Sunny Boy lang po nagsabi sa amin na sinabi daw ng pulis na yun na para daw maano yung ano ng mga pulis, hindi masira. Sabihin daw na si Jimboy may baril po daw at may droga. Sino po nagsabi sa inyo, Miss Roda? Si Sunny Boy po. Si Sunny Boy. And Mr. Chair, kasama po sa balita ay kasama daw di umano si Captain Carpio sa kumausap din kay Sunny Boy sa presinto. Kasama po ba kayo, Captain Carpio, na kumausap kay Sunny Boy at sinabihan siya o ayon sa mga ulat, hinaras siya para sabihing may droga si Sunny Boy? Your Honor, wala po akong sinabing ganun kay Sunny Boy. Follow sino? mamaya, Sino? Mr. Chair. Sino yung kumausap sa kanya? Hindi ko po alam kay Sunny Boy po. Ito yung mga allegations, ha? Ito yung mga allegations. Pero kung totoo man ito, wala na. I found it very hopeless yung ating pagiging pulis kung ganyan tayo. Ha? Hopeless case na tayo. Kung totoo yan, ha? These are mere allegations. Pero kung totoo talaga yan, I cannot forgive kung sino may yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. Ha? Siguruhin mo, hindi yan ang effort mo, ha? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabi kay Jemboy na ganun. Ma'am, Di po. pwede, ma'am, si Sunny Boy ang nagsabi, di ba? Next hearing, Yes, Mr. sabihin natin kay Sunny Boy yan. Mr. Chair, Yes, go ahead. pwede ko pang tapusin tanong kanina na nabitin. Pero bago niyan, Guillermo. Si Kuya Nick po. Kuya Nick Guillermo, siya po yung sumisid sa bangkay. Sinabi niyo sa akin. Ano po? Siya po yung kumuha. Siya po talaga yung nag-anong hanapin yung anak ko eh. Mga pulis, nabayaran nila yung anak ko. Ma'am, ang gusto ko lang marinig. Siya po ba ang sumisid PNP pakisagot sa bangkay akin ng inyong anak? Nabayaan niyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick Guillermo na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay. Why? Isagot lang po muna and then I have 2 more questions. Captain Carpio? You were there, tama? Yes po, Your Honor. Okay, bakit ang uncle, isang sibilyan na wala namang kinalaman sa pamamaril ang sumisid sa bangkay at hindi po kayo at mga tauhan ninyo? Nung matapos po yung insidente po, na pagkasabi po ni Sunny Boy po, na tumalon daw po yung kasama niya, agad pong
Tumalon. Eh nakita nyo ng tumalon daw ang kasama niya. You were there, you saw it. Di ba? Ikaw na mismo nagsabi nung una, hindi, wala kang nakita ng tumalon. And then later doon sa statement mo, nakita kang tumalon. Huwag ka na magsinungaling. Masyadong kang tatad ng kasinungalingan. Ang sagutin mo lang sa akin, bakit hindi kayo mga pulis ang nag-aahon sa bangkay ng biktima? Bakit kinakailangan pa si Kuya Nick Guillermo? Dahil ang bibigay nyo sa amin ngayon, hindi masyado. Yung mga kasama mo, 19. Kung sabihin nyo, hindi kayo marunong sumisid, lumamangoy. Or hindi ko lang po ano sa Wala kanila kung sino po pong yung magaling nakita po kasi nung mga time na yun na lumubog po doon sa tubig. Wala nakita. So kung walang nakita na lumubog, dapat sumisid nga kayo. Hanapin nyo doon sa ilalim. Kung kinakailan, kumuha kayo ng fragman. Hinahanap naman po Kasi namin ito, per kasama hour. si Captain De La Cruz po. No, ang sinasabi ko po, sisid. Iba po yung sisid, iba po yung hinanap-hanap sa paligid. Dapat nakita nyo, tumalon sa ilog, pinagbabaril, hindi na lumutang, sinisid nyo dapat. Sabi mo, ikaw hindi ka masyado marunong maglangoy, yung mga tao, hindi mo alam, pero dapat sumisid sila, hinanap. Which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle for the end time. Why? Yun po, Your Honor, hindi iniisip po namin na kung baka po ito since bankero po, baka po nakatakas po o nakaalis po. Nakatakas, Alam ko 19 kayo nakapaligid, paano makatakas yun? Given the fact na pinagbabaril nyo, and then you should assume na tinamaan yun pag hindi na sumisid, pag hindi na umahon. 3 hours, hindi umahon? Gusto po, Sir Idol. Yung Ma'am. asawa ko po pumunta po doon, yung nabalitaan niya po na nabaril po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko. Pinagbawalan po nila. Bawal po doon na pumunta doon sa pagbabaril sa anak ko. Ilang Pinagbawalan oras po. pa, Ma'am Rita, nung pumunta po yung Mr. Ringen, gusto siyang sisirin pero pinagbawalan sumisid. How long was it? Gaano katagal na po yun? Simula nung mahulog sa ilog o tumalon sa ilog yung anak nyo. Kasi po pumunta po yung kapitbahay namin na sinabi na nabaril po yung anak ko. Pumunta po agad yung asawa ko doon. Tapos pinagbabawalan po sila. Mga ilang oras po, Ma'am? Ma'am Roda, ilang oras po sa inyong palagay? Ano po yun, mga 2:30, siguro mga 1 oras pa lang yung anak ko sa tubig. Mga 2:30 po. Yun po sinabi ng asawa ko. Tapos po pinagbabawalan sila na na sisirin baka daw nakalangoy daw yung anak ko. Baka po Jimboy, nag-aabang po sila doon sa may tulay. Doon po nila inaabangan yung anak ko na na lumutang. Hindi na po lumutang yung anak ko hanggang ilang oras na po. Kung nahanap po sana ng asawa ko yun, buhay pa sana yung anak ko. Pero sino pinagbawalan. sumisid, Ma'am Roda? Si Kuya Nick na po yung mga mag-alas 4. Alas 4 na po. Sino po yung sumisid, Ma'am Roda? Sino nakapag-ahon? Kasi nasabi niyo sa akin, maalala ko, correct me if I'm wrong, yung pong uncle. Apo, si Kuya Nick po. Si Kuya Nick ang nakapag-ahon. O, yan, maliwanag. So, Ma'am Roda, makabigay ka ng pangalan kung sino yung nagbawal sa asawa mo na sumisid, na hanapin yung kanyang anak? Sino po nagbawal? Kasi ganito po yun, yung mga baril po kasi nila nakatakip po sa mga pangalan nila eh. Hindi po makita ng asawa ko sa kanong mga anak ko kung sino yung mga pulis. So, Nakatakip po anong suot ng pulis? Anong suot ng pulis? Mga squad, Uniforme na blue o uniforme na itim? mga squad po. Ha? Squad po, SWAT. SWAT. Opo. So, kayo yun, De La Cruz, mga SWAT. Pinagbawalan ba ninyo na sumisid yung tatay, hanapin yung anak niya? Your Honor, umalis po kami doon sa lugar na yun, is 245. Actually, nung sinabi ni Sunny Boy na, Sir, yung kaibigan ko natakot sa putok, tumalon. Kung narinig ko po yun, Sir, feel po namin sumakay doon sa bangka, kung saan siya tumalon. Hinanap po namin siya. Yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng doon sa pader ng ilog ay hinulugog po yun, sir.
Inalugog din po. Ngayon, ang kwan po namin doon kasi wala po kaming nakitang bakas ng anumang dugo. Sorry, Your Honor, Mr. Chair, Yes. this guy is lying through his teeth. Pinagbawalan yung sumisid, yung father ng victim, that means alam nyo na lubog yung bangkay. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisid, then tama yung pinagsasabi mo, maaaring nakatakas. The mere fact na sinabi nyo huwag kayong sumisid dyan para i-recover yung bangkay, that means alam nyo for a fact na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. That's common fact. Sinong nagbawal sa inyo? Sinong nagbawal? Sino Ah, nagbawal sa father na sumisid? Sir, kung nakausap man yung father niya, sir, hindi ko po alam, sir. Ang pagkakakuan ko po diyan, pagkatapos nung pagkahanap po namin kasi hindi po namin nakita si Jimboy, inipon ko po yung mga kasamahan ko po. Inipon ko po sila. Kaya nga, Mr. Chair, sana nung nakita nyo na lumundag, sabi nga niya ni Captain Carpio, tapos umalis ka kaagad? Hindi ka dapat umalis until na-retrieve nyo yung bangkay. You left, Mr. sabi mo, Chair. 2:45. Yes, Mr. Chair. At saka one step backward po. Bukod sa magkaiba din yung kwento nyo, sabi nyo po, Captain Carpio, hindi nyo hinanap. Sinasabi nyo, Captain De La Cruz, hinanap nyo. One step backward. Di ba sa plano, yung IOP nyo, Intelligence Operation Plan, di ba sabi nyo kanina yung objective, arestuhin si Reynaldo Bolivar, tama? So nung binaril ng mga tao nyo, yung pinaghinalaan yung si Reynaldo Bolivar, lumundag o nahulog siya sa tubig at pinag-ulanan nyo ng bala, then hindi na siya umahon, di ba dapat hinanap nyo para masabi nyo kung mission accomplished o hindi na nakuha nyo yung Reynaldo Bolivar? Di ba sir, Captain Carpio? Yes po, ma'am. Ma'am, Bakit nyo po hindi ginawa? yun nga po, ma'am, hinanap po namin, pumunta po sa bangka, tapos pinlashlight din po yung paligid po nung ilog, at yung mga kalapit na bangka po, tinignan din po namin na baka mamaya nagtago lang po doon. So ngayon sir, sinasabi nyo, hinanap nyo. Pareho na ang kwento nyo ni Captain De La Cruz. Yes po, ma'am. Yun naman po yung sinabi ko po, ma'am, na hinanap naman po. Pero bakit pinagbawal? Sinasabi ni Miss Roda, pinagbawal yung asawa niya, yung ama mismo ng bata, na sumisid at hanapin din yung katawan ng anak nila. Hindi ko po alam, ma'am, kung sino po yung nagbawal sa kanya.